وما علينا إلا البلاغ المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa huling episode ng ating pagtatalakay sa aklat ni Sheikh Shalih Al Fawzan Al-Mulakhas Al-Fiqhi, na kung saan tayo ay nasa topic na ahkam al-wudu, mga panuntunan o alituntunin ng pag-ablusyon. Last week sa huling episode, pinaliwanag, nilinaw, tinalakay natin ang kahulugan ng wudu, ganun din naman ang kahalagahan nito, ang kainaman, kahigitan, gantimpala ng pag-ablusyon. At tinalakay din natin yung mga ahkam, mga uri ng hatol o kahatulan sa relihiyong Islam, lalong-lalo na yung 5 na tinatawag na ahkam at taklifiyya. Yung wajib, yung sunnah, yung haram, yung makruh, yung mubah. At binigyang linaw, binigyan din natin ang mga kaibahan at kahulugan ng mga uri ng hatol na ito. Ganun din naman na tinalakay din natin yung tinatawag na ahkam al-wad'iyya at kabilang nga rito yung tinatawag na syurut, mga kondisyon ng isang gawain. So, tandaan natin, sabi ng ating Sheikh, na ang wudu, na kung saan ito ay ginawang kondisyon ni Allah subhanahu wa ta'ala, na hindi matatanggap ang ating pagsasala kung walang wudu. At binanggit natin, diniscuss natin, na ang wudu, pag-ablusyon, ay may mga syurut, may mga furud, at may mga sunnah. At tayo ay huminto sa pagtatalakay, pagbanggit ng mga kondisyon ng wudu. So ngayong araw, tatalakay naman natin ay yung mga furud at yung mga sunnah, mga obligado sa pag-ablusyon at ang mga sunnah, mga kaaya-ayang gawin sa pag-ablusyon. So bilang muraja'a, nabanggit din natin ang buod na kahulugan o pagkakaiba ng syurut, furud at ng sunnah. Sinabi natin na kapag syurut o furud ng isang gawain ay kailangan may sagawa mo itong mga kondisyon at mga furud ng isang gawain, na kung saan isa lamang ang hindi mo magawa sa mga kondisyon at mga furud na ito ay hindi matatanggap ang iyong pagsamba o yung gawain. Like for example, furudul wudu, mga kondisyon ng wudu, kailangan mo itong gampanan, isagawa lahat ng mga kondisyon at mga furud na ito, na kung saan isa lamang ang iwanan mo ay masisira yung pag-ablusyon mo. Samantala ang mga sunnah, yung hatol na sunnah, kaaya-aya, ay kung iwanan mo ang isa o iwanan mo ang mga sunnah na ito, hindi masisira ang iyong wudu. Pero hindi kaaya-aya, hindi naman kaaya-aya na palagi ang nating iniiwan itong mga tinatawag na mga sunnah sa isang gawain. Kahit pa siya ay sunnah lamang na hindi umabot sa antas ng hatol na fard o di kaya shart, ay hindi kaaya-ayang palagi ang pag-iwan nito. So ito yung tinatawag na mga syurut, mga furud na kailangan nating maalamin, kailangan nating makilala at saliksikin, nang sa ganun ay hindi natin naiiwan itong mga kondisyon at mga furud ng wudu. So last week, sa huling episode, yun na nga tinalakay natin, tayo ay huminto sa pagbanggit sa mga kondisyon ng wudu. Ngayon naman, ating tatalakayin, babanggitin ang mga furud, mga obligado sa pag-ablusyon. So ano yung mga obligado sa pag-ablusyon, mga kapatid? Una, sabi ng ating Sheikh, ghaslul wajh bikamilihi wa minhu al-madmada wal-istinshaq. Ang paghugas sa buong bahagi ng mukha at kabilang narito ang pagmumog at pagsingot ng tubig sa ilong. So ito yung unang obligado sa pag-ablusyon, na kailangan hugasan ng buong parte o bahagi ng mukha. Mula dito, manbatus sya'ar dito, at hanggang dito. Ito yung at mula din dito sa syahmatul udhun ito hanggang dito rin sa kabila. So ito yung tinatawag na wajh, na kailangang mabasan ng tubig, mahugasan na habang tayo ay nag-ablusyon. At kabilang nga rito, sabi ng ating Sheikh, ang pagmumog at pagsingot ng tubig sa ilong. So ito yung unang obligado sa pag-ablusyon. At inshallah ta'ala, sa next na episode ay ating ipiperform yung sifatul wudu,
pamamaraan ng pagsasagawa ng wudu. So ito yung unang obligado, yung hugasan ang buong parte ng mukha. Okay, buong parte ng mukha, at kabilang nga rito yung pagmumug at pagsingot. Dahil sinabi ni Allah, "Fagsilu wujuhakum," hugasan ninyo ang inyong mga mukha. Pangalawa, ghaslul yadaini ma'al mirfaqain, ang paghuhugas ng dalawang kamay hanggang sa siko. So ito, mula rito hanggang sa siko ay ito yung ikalawang obligado sa pag-ablution. Ganun din ang kaliwa. Dahil sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, "Wa aydiyakum ilal marafiq." Hugasan niyo rin ang inyong mga kamay hanggang sa mirfaq o hanggang sa marafiq, kasama ang siko. Pangatlo, mashur ra's kullihi wa minhu al-udhunan, ang pagpahid o pagpunas sa buong parte ng ulo, kasama na rito ang tenga. Pero ito ay isang beses lamang, di ba? Inshallah ta'ala, ito ay tatalakay natin sa mga next na episode. So, pangatlo, sabi ng ating Sheikh, ang pagpahid o pagpunas sa ulo, kasama na rito ang dalawang tenga, ay kabilang sa obligado ng pag-ablusyon na hindi matatanggap ang ablusyon kapag hindi natin pinahiran o pinunasan ang ating mga ulo. Dahil sinabi ni Allah, "Wamsahu biruusikum," at punasan nyo, pahiran nyo o punasan nyo ang inyong mga ulo. At sinabi ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, "Al-udhunani minar ra's," at ang dalawang tenga ay kabilang sa bahagi ng ulo na kailangan ding punasan habang tayo ay nag-ablusyon. So kay Sheikh Shalih Al Fawzan at itong madhab ng Hanbali ay sinasabi nilang kailangan ng buong parte ng ulo ay kailangan punasan. Taliwas sa ilang madhab, ito ay masala khilafiyya po. Nagkaiba-iba ang pananaw ng ilang scholar dahil sa ibang madhab, sa ilang madhab, katulad ng madhab al-Shafi'iyya, sa kanila ay sapat na yung ilang bahagi lamang. Pero sa madhab Hanbali, at ito ang tama, ay kailangan buong itong malakas o tamang pananaw na kailangan punasan, pahiran ng buong ulo habang tayo ay nag-ablution. Dahil ang mahal na propeta sallallahu at ang ilang mga sahaba na naglarawan sa pagwudu ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam ay kanilang inilarawan na ang mahal na propeta ay pinunasan niya, pinahiran niya ang buong ulo niya ng tubig, kasama na rito ang dalawang tenga. So ito yung pangatlong obligado sa pag-ablusyon na ang mashur ra's, pagpunas, pagpahid sa ulo, buong ulo, kasama na rito ang ilong. So ang katangian, paglalarawan nito, ang pag-perform nito, inshallah ta'ala, ay ating isasagawa sa susunod na episode. Ikaapat, ghaslur rijlaini ma'al ka'bayn, ang paghugas ng dalawang paa hanggang sa ka'bayn, ang bukong-bukong. Ito. Okay? So mula rito hanggang dito, bukong-bukong, okay, itong Kaab, ay kailangan hugasan ito lahat. Okay, ito kailangan itong hugasan lahat. So ito yung ikaapat na obligado sa pag-ablusyon, na hugasan daw ang paa hanggang sa Ka'bayn, itong bukong-bukong. Kailangan mula sa pinakahuling bahagi ng Kaab, bukong-bukong, hanggang sa pinakahuling bahagi ng paa ay kailangan mahugasan ng tubig habang tayo ay nag-ablusyon. Dahil sinabi ni Allah, "Wa arjulakum ilal ka'bayn," at hugasan nyo rin ang inyong mga paa hanggang sa Kaab o Ka'bayn. Ito nga yung bukong-bukong. Ikalima, na obligado sa pag-ablusyon yung tinatawag na at-tartib, pagkasunod-sunod ng mga bahagi, na kung saan uunahin ng wajh, muka, bago ang kamay, at pupunasan ng ulo bago ang paa. Anong ibig sabihin nito ng pagkakasunod-sunod? Kapag mayroong nag-ablusyon na inuna niya ang kanyang dalawang kamay, ang kamay bago ang muka, hindi matatanggap ang iyong pag-ablusyon. Pag may nag-ablusyon na inuna niya munang hugasan ng paa bago ang mukha, hindi rin matatanggap ang ating ablusyon. So kailangan yung tartib, na kung saan ito rin yung pagkasunod-sunod na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala at isinabuhay, pagsasagawa ng wudu ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam, na kung saan hinugasan niya ang mukha niya at nagmumug siya at sumingot ng tubig. Pagkaraan nito ay ang kamay, pagkaraan nito ang ulo, pagkaraan nito ay ang paa.
So ito ay nagpapahiwatig na ang tartib pagkasunod-sunod ay kabilang sa obligado ng wudu. Okay? So ito ay kabilang nga sa mga obligado ng wudu, yung tartib pagkasunod-sunod nito. Kung, for example, nag-ablution ka bilang hinugasan mo ang iyong dalawang kamay at naalala mo na hindi mo pa nahugasan ng mukha mo, so kailangan mo ulitin. No? Hugasan mo ang mukha mo, saka mo hugasan ang iyong dalawang kamay. So ito yung kabilang sa obligado po ng ablution, yung tartib pagkasunod-sunod. Kabilang din, ika-6 at itong panghuling obligado ng wudu ay ang tinatawag na al-muwalat, yung tuloy-tuloy na pagwudu na kung saan kailangan mong hugasan ang susunod na parte ng katawan bago pa matuyo ang tubig sa huling parte ng katawan na yung hinugasan. Anong ibig sabihin nito ng muwalat? Hindi pwedeng maputol ng matagal yung pag-ablution mo. Na kung saan kapag natuyo yung tubig, sa huling parte hinugasan mo, ay kailangan mo nang ulitin. So kailangan tuloy-tuloy, hindi napuputol. So kapag hinugasan mo ang mukha mo, isusunod mo na kaagad ang kamay. Dahil kung hinugasan mo ang iyong mukha, tapos meron kang gumawa ka ng ibang gawain, no? Hanggang sa natuyo yung tubig sa mukha mo at bumalik ka at hinugasan mo, ipinagpatuloy mo yung wudu mo, hindi matatanggap. Dapat tuloy-tuloy. Okay? Na kung saan hindi matutuyo yung tubig sa mukha mo bago kailangan mong isunod ka agad ang paghugas ng kamay. So ito yung tinatawag na muwalat, yung tuloy-tuloy na pag-ablution na kung saan hindi napuputol, hindi mapuputol yung pag-ablution mo. Okay? So like for example, kumuha ka ng isang kabo ng tubig, pero naubusan ka, bilisan mong kumuha ka agad ng tubig hanggang hindi pa natuto yung tubig sa pinakahuling parte ng hinugasan at ipagpatuloy mo na. Dahil kapag natuyo, yung tubig sa huling parte na bahagi ng katawan na hinugasan mo, ay kailangan mong i-resume, ulitin ulit ang pag-ablution. Dahil nga kabilang sa obligado ng pag-ablution yung al-muwalat, yung tuloy-tuloy na paghuhugas, pag-ablution. So ito yung 6 na obligado ng pag-ablution. Sa page 33 mga kapatid, tinalakay ng ating Sheikh yung hatol ng pagbasmala o pagsasabi ng bismillah sa pagwudu. Dahil nga merong mga ito ay mas ala-khilafiyya din, nagkaiba-ibang pananaw ng ating mga scholar. May nagsasabing ito ay wajib, kabilang sa obligado ng wudu. Mayroon na namang nagsasabing ito ay sunnah. Magkaganon pa man, sabi ng ating Sheikh, wajib man siya o sunnah, ay layang bagi tarkuha. Hindi karapat-dapat ang pag-iwan ng basmala, pagsasabi, pagsambit ng bismillah bago tayo magwudu. So bago tayo magwudu ay kailangan nating magsabi ng bismillah. Yung pagsasabi ng bismillah, yung tinatawag na basmala. Ngayon, isa sa masala dito usapin, kapag tayo ay nasa loob, pag tayo mag-ablution sa tinatawag na hammam o kaya yung CR, na kung saan yung CR na ito ay merong doon tayo nagdudumi. Ito yung tinatawag na khala, no? CR, hammam, ay kailangan hindi natin dito babanggitin, hindi tayo magsasabi rito ng basmala. Kaya dahil nabanggit natin sa mga naunang episode na makruh o kaya hindi pwede ang pagsasalita sa loob ng CR, lalong-lalo na yung babanggitin natin yung pangalan ni Allah. So kung tayo, yung lugar ng ablusyon na natin, kung sa bahay natin, yung CR natin, ay wala tayong lugar ng pag-ablusyon sa labas ng CR, doon lang tayo nag-wudu sa loob ng CR, ay wag na natin sasabihin, bibigkasin ng bismillah. Sabi ng ating mga scholar, i-intention lamang natin ang bismillah sa ating mga puso. Iisipin lang natin na tayo ay magbabasmala, hindi na natin bibigkasin. Pero mas mainam nga talaga kung meron tayong specific na lugar na doon tayo nag-ablution sa labas ng CR, ito ay mas mainam, sabi ng ating mga scholar. Pero kung ang lugar natin sa loob ng bahay ay walang lugar na sa loob lamang tayo ng CR tayo nakakapag-ablution, ay walang problema, doon tayo mag-ablution, pero ingatan lang natin na natatalsikan ang ating katawan ng ihi habang tayo ay nag-ablution, at the same time hindi na natin sasabihin ang bismillah sa loob ng CR. So ito yung mas'ala sa pagbabasmala, pagsasabi ng bismillah, na ito ay hindi kinakailangang iniiwan kapag tayo ay nag-ablution. Okay. Sabi ng ating Sheikh sa page 33 din, ang hikmah, wisdom, karunungan
no, kung bakit ibinukod tangi sa pag-ablution ang paghuhugas itong apat na parte ng katawan, itong mukha, kamay, paa at pagpahid sa ulo, lalong-lalo na itong tatlo, itong kamay, itong mukha at itong paa. Bakit ito ibinukod tangi na sa paghuhugas sa ablution? Dahil binanggit ng ating Sheikh, isa sa hikmah nito, Allahu alam, ay ito yung mga parte ng katawan na madalas nakakagawa ng kasalanan. Lalong na ng ating mukha, ang ating bibig, ang ating mga dila, ang ating kamay, no, ang ating mga paa. So ito ay binugutangin ni Allah subhanahu wa ta'ala upang nang sa ganoon, kapag tayo ay nag-ablusyon, ay nabubura yung mga kasalanang nagagawa ng mga natatanging parte na ito mula sa ating katawan kapag tayo ay nag-ablusyon. So ito ay kabilang sa awa at habag sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa hikmah kung bakit daw tayo, sabi ng ating Sheikh, nagsasabi ng isa sa sunnah, nung ng pagwudu ay pagkaraan ng wudu, tayo ay nagsasyahada, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dahil sabi ng ating Sheikh, isa din sa hikmah, no, karunungan na napapaloob sa gawain na ito, dahil yung pag-ablusyon, ito ay tahara hisiya, pagdadalisay mula sa pisikal na nakikita o pisikal na katawan, ito yung panlabas na katawan. At yung pagsasabi ng shahada, yung shahadatain, ay paglilinis o pagdadalisay sa panloob, no, panloob natin na katawan, at ito yung puso natin. So kailangan, parang sinasabi ng ating Sheikh, o kaya parang inuutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag tayo ay haharap sa Kanya, ay malinis yung panlabas natin na katawan at yung panloob natin na katawan mula sa tinatawag na shirk, pagtatambal. So ito yung hikmah, karunungan, no, sa pag-ablusyon ng mga parte ng katawan na ito at pagsasambit ng dua na asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, pagkaraan ng wudu. Mashallah. So ngayon naman mga kapatid, sa page 34 ay tatalakayin din naman natin ngayon yung mga sunna ng pag-ablution. So sabi ng ating Sheikh, wa ma zada amma dhukira fi sifatil wudu fa huwa mustahab. Bukod pa sa mga yung mababanggit, pagkaraan natin banggitin yung mga kondisyon, yung mga furud, ay itinuturing siyang mustahab, mga sunna na mga kaaya-aya lamang na hindi nakakasira sa wudu ang pag-iwan nito, pero ang paggawa nito ay ziyadatul ajr, karagdagang gantimpala, at hindi kaaya-aya yung pag-iwan nito. So ito na yung mga sunna, no, ng mga wudu. Una dito, sabi natin Sheikh, awalan as-siwak. Ang unang sunna, kaaya-aya o mustahab sa pag-ablution, yung paggamit ng siwak. So ito ay nauna nating natalakay sa mga nakaraang episode. So i-review nyo lamang yung paggamit ng siwak bago tayo mag-ablution. Ganun din, kabilang sa sunna ng pag-ablution ay yung gaslul kaffain thalathan fi awwalil wudu qabla gaslil wajh. Yung paghugas daw ng dalawang kamay, itong kaffain, mula dito hanggang dito, ito yung kaffain. Hugasan muna yung dalawang kamay mo bago ka, ng 3 beses bago ka mag-uumpisa magmumug o hugasan ng mukha. So ito yung kabilang sa sunna. Lalong-lalo na po pagkaraan natin gumising, pagkaraan natin gumising kapag tayo mag-ablution sa Fajr, ay kabilang sa lubos na itinatagubilin ay ang paghugas ng dalawang kamay ng 3 beses bago natin hugasan ang ating mga mukha. So ito yung kabilang sa sunna. Kabilang din sa sunna ay yung tinatawag na takhlilul lihya al-kathifa bil ma hatta yablugha dakhilaha wa takhlilu asabi'il yadayn war rijlain. Kabilang daw sa sunna is yung pagkuskus sa makapal na balbas. Okay? Ngayon kasi ang balbas dalawa, makapal at yung magaan lamang manipis. Kapag manipis yung balbas, kailangan talagang hugasan. Katulad nito, manipis lang, ay kailangan talagang hugasan. So kapag sa mga kalalakihan, kapag manipis lamang, kailangan hugasan, at yung dito rin, kailangan talaga mabasa yung sa loob. Kasi kabilang ng parte ng mukha ay dito. So pag nakikita, sabi natin Sheikh, yung balat
okay, skin, dito ay kailangan talaga mabasa ng tubig. So ganyan, okay, hugasan. Kapag masyadong makapal, yung lihya, yung balbas, ang kailangan lang gawin o sunna na gawin takhlil. Ang pamamaraan nito, paghugas natin ng mukha, ay gagawin natin yung balbas natin dito at dito rin, yung pagkuskus. O kaya gaganon. Makikita nyo rin yan, inshallah ta'ala, sa pagganap o pagsasagawa natin, pagpe-perform natin ng wudu. So ito yung kabilang sa sunnah, takhlil, pagkuskus sa makapal na balbas. Ganon din, nakabilang sa sunnah lamang yung takhlil as alyadain wa rijlain. So kapag hinugasan natin, pagkuskus sa mga pagitan ng daliri ng kamay. So ito yung pag hinugasan natin ang kamay, so gaganunin natin para masigurado natin na mabasa ng tubig, kabilang ito sa sunnah na nabanggit ng ating mga ulama. Ganon din sa mga pagitan ng mga daliri ng paa ay kabilang nga ito sa tinatawag na sunnah. Pero kapag tayo ay naghugas ng kamay at ng paa, ay kailangan sigurado natin na mabasa lahat ng tubig. Kasi kabilang to sa obligado. Yung pagkuskus lamang, ito ay kabilang sa sunnah. Kabilang din sa sunnah, mga kapatid, ay ang tinatawag na at-tayamun. Unahin yung kanang parte bago ang kaliwa. So kapag uhugasan natin ng ang kamay, ay unay natin ang kanang parte bago ang kaliwa. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, kapag nagkataon na ikaw ay nag-ablution, inuna mo ang kaliwang kamay bago ang kanan, ay tanggap pa rin ang iyong ablution. Okay, dahil kabilang ito sa sunnah. Okay? Pero mas mainam na inuuna natin ang kanang parte ng kanang parte ng kamay. Ganun din sa paa. Dahil ang pagtatayamon, yung pag-unahin ang kanang parte ay kabilang lamang to sa sunnah. So, taliwas sa tinatawag na tartib, pagkasunod-sunod, na dapat unahin ang muka bago ang kamay, ito ay kabilang sa obligado. Ang tinutukoy natin po dito ay tayamon, uunahin. Yung bahagi na mayroong kanan at kaliwa, uunahin lamang ang unahin ang kanan ay kabilang lamang ito sa sunnah. Pero yung tartib, pagkakasunod-sunod, sa dalawang bahagi, yung mukha bago ang kamay, ito ay obligado. So huwag kayong magkaroon ng kalituhan doon sa dalawang nabanggit natin. So kabilang din sa sunnah, mga kapatid, ay ang tinatawag na az-ziyada alal ghasl al-wahida ila 3 ghasalat fil ghasl al-wajh wal yadain wal rijlain. Ibig sabihin dito, ang hugasan, yung mga bahagi ng katawan na hinugasan ng hanggang 3 beses, ito ay sunnah. Ano ibig sabihin nito? Yung unang beses, ito ay obligado. Yung pangalawa, pangatlo, ay sunnah lamang. Okay, sunnah lamang. So yung unang beses, first time o unang beses ng paghugas sa mga parte ng katawan na hinugasan, ang muka, ang paa, ang kamay, ang kamay at ang paa, ito ay kabilang sa obligado. Pero yung pangalawa, pangatlo, ito ay kabilang sa sunnah. Sa mashur ra's, pagpunas, pagpahid ng ulo, ang sunnah rito ay 1 beses lamang. Hindi na gagawing pangalawa o pangatlo. Okay? Hindi na natin dadagdagan. Ang wajib at ang sunnah lamang dito ay 1 beses, yung sa ulo at yung sa tenga. So kabilang to, mga kapatid, sa mga sunnah ng pagwudu. Bilang panghuli, kabilang din sa sunnah ay yung pagdudua, pagkaraan ng wudu, ay yung pagdua ng asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, at isusunod natin yung dua na Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin, at hindi na po itataas ang dalawang kamay. Hindi na tayo magaganito kapag ating sasambitin yung dua na ito pagkaraan ng wudu. Pagkaraan ng wudu ay sasambitin mo lang, sasabihin mo lamang, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Yun lamang, hindi na natin itataas ang dalawang kamay. Bagamat may mga nagsasabi
yung pagganito naman ay Allahu alam, sabi rin ng ating mga scholar katulad ni Sheikh Uthaymin at ni Sheikh Salih Fawzan, ito hindi na rin kailangan. So babanggitin mo lamang, sasabihin mo lamang itong dua na ito na hindi mo na itataas ang iyong dalawang kamay. So ito yung mga kapatid, dito nagtatapos ang ating paksa hinggil sa ahkamul wudu, mga panuntunan alituntunin ng pag-ablution na kung saan tinalakay natin ang mga kondisyon, mga obligado, yung mga sunna ng wudu. At sa susunod na ating pagtatalakay ay babanggitin natin, ipi-perform natin, isasagawa natin ang pagsasagawa ng tamang pamamaraan ng pag-ablution. So naway napulutan natin, nakakuha tayo ng kunting kaalaman. Kung meron man kayong mga katanungan at nais istifsar, i-clarify, ay i-comment nyo lamang o di kaya i-PM nyo sa akin. Maraming salamat. Gatimpalaan nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala at lagyan niya ng baraka ang ating mga kaalaman nang sa ganun ay ating may sabuhay. Hanggang sa muli, wa akhiru da'wan alhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.